Noong nakaraang buwan ay lumabas ang mga balita na pinapayagan na daw ng Catholic Church ang pagbe-bless sa mga same-sex couples. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng balitang ito? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship, New Valley. Pastor Erwin, bagamat napag-usapan din ang balitang ito, marahil dahil ilang araw na lang bago magpasko nang lumabas ito eh. Kaya hindi masyadong napagtuunan ng pansin ng mga tao. Kasi nga, ang isip ng tao ay nasa holiday. Pero mahalagang paksa ito. Well, tama ka doon, Pastor Eric. Alam mo naman bilang mga Pilipino, di ba? Kapag, sabi nga, kapag Pasko, yan ang kung sa Amerika ay merong Thanksgiving, sa atin naman ay yung Pasko. At sa atin ay mas matindi pa. September pa lang, di ba? Ay nandun na ang isipan ng mga Pilipino. Nag-slow down na lahat. Nag-ano na dahil in celebration of Christmas na. Yan ang nasa isipan na nating mga Pilipino. Yan. Subalit, mahalaga pa rin na pag-usapan ito. Kasi alam mo, nung lumabas ang balitang ito, merong isang congresswoman ang nag-post nito sa X, ito yung dating Twitter. At kanyang sinabi na, ninang ako ha. Yan ang lumabas. So maganda na linawin natin itong pangyayaring ito. Kasi alam mo, Pastor Erwin, merong sinabi sa Proverbs, chapter 18, verse 17, na kung saan dito natin makikita na huwag tayong basta-basta tatalon sa anumang conclusion agad. Ang sabi rito sa ESV, babasahin ko, the one who states his case first seems right until the other comes and examines him. Yan ang sinabi sa Proverbs 18:17 dito po sa English Standard Version. At ganito naman ang sabi sa New Living Translation, the first to speak in court sounds right until the cross-examination begins. No, sa unang dilig, ganito ang akala natin, pero kapag lumabas na ang ibang mga dapat lumabas, ay mag-iiba pala ang usapin. Kagaya ng, yan nga, yung issue na yan, na lumabas yan noong December, ay kung aking babasahin lamang yung headline plus isama mo pa yung sabi mo nga yung sa Twitter account ng isang mambabatas, 'di ba? At hindi ko babasahin yung kabuuan, 'di ba? Ay mag-aakala ako na yung pagkakasabi na bless, 'di ba? Itong ang sabi natin i-bless yung nasa LGBT community ay ang unang intindi ko na agad niyan, headline pa lang ang aking binabasa ay para bang sang-ayon na. Siyempre ang ang Roman Catholic dahil ang Pope ang nagsalita niyan 'di ba? At alam nating nire-represent niya siyempre ang Roman Catholic, 'di ba? Ay para bagang agree siya o tinatanggap na nila o plus sinabi mo nga, 'di ba? Ninang ako, sabi nga ng isang mambabatas, parang ang dating tuloy, mukhang magkakasal na sila, 'di ba? Nang kumbaga agree na ang Pope sa same-sex marriage. Yan ay kung yung headline lang, 'di ba, ang aking babasahin o tawag natin diyan, 'di ba, yung mga clickbait, yung mga pang-title lang. At hindi ko talaga babasahin ng kabuuan. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Pope Francis, 'di ba, nung sinabi niya yan? Dali ng problema kapag naka-free data ka lang sa Facebook. No, sa mga nagtitipid, hindi na i-click yung link. Para sa kanila sapat na yung headline na clickbait nga na para makatawag ng atensyon at yung comment nung mga taong nag-post nito o nag-comment doon sa balita. Kaya maganda, balikan natin Sabi nga, go back to the source. Yun yung pinakamaganda pong gagawin natin bago po tayo magsalita agad
laban po sa kahit kanino, kahit nasabihin po natin na tayo po evangelicals at hindi naman natin ito matatawag na kasiraan natin, pero hindi naman maganda na tayo ay titira nang wala sa lugar. Maganda doon tayo sa panig ng katotohanan. Ano mga panig itong pinag-uusapan natin. At ano nga, Pastor Erwin, ito ang aking gagamitin na pagbabatay ng ating discussion, yung lumabas agad na pastoral letter ng Archdiocese ng Lingayen, Dagupan, si Archbishop Socrates Villegas, ang sumulat nito. At ang sabi niya, on December 18, 2023, the Vatican released a document titled Fiducia Supplicans, approved by Pope Francis, that allowed Catholic priests to bless Catholic couples in irregular situations. So, hindi lang ho tungkol sa LGBT ito, Pastor Erwin. Ang sabi, including cohabiting relationships, non-sacramental civil marriage. Kasi nga, para nga sa Katoliko ay sa Catholic Church, ang dapat kasal sa simbahan at hindi sa huwes. At wala daw itong may bibigay na grace, aking pagkakaintindi, with due respect sa ating mga kababayang Katoliko, na hindi katulad ng kasal sa simbahan, para sa kanila, ang kasal sa huwes. Kaya tawag non-sacramental civil marriages. Kasama na rin po doon yung mga divorced and remarried unions, polygamous bonds. So pwedeng halimbawa, may asawa na yung isa doon, o pareho silang may asawa, hiwalay lang. Diba? At nagsama sila na hindi kasal. At of course, nakalagay same-sex unions. So ito yung definition ng irregular situations. Alam mo, Pastor Erwin, bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay dito sa pastoral letter na to, nag-uusap kami ni Pastor Ray Avante, ang ating General Director, kanina lang. At pinag-uusapan namin na ito na nga yung mga realidad na ating haharapin sa ating ministeryo ngayon. Tama yan. Lalo na yung tinatawag nga na irregular at totoo yan, 'di ba? Hindi lang naman LGBT. Kahit tayo sa ating mga churches, 'di ba, ay atin ding haharapin talaga yung cohabitation, 'di ba? Meron yan. May mga nagli-live-in. Meron yan, 'di ba? At bukod diyan sa same sex, 'di ba? Or LGBT community ay divorce, remarried, cohabiting or yung live-in. Ayan ay talagang haharapin natin yan. At maging syempre minsan yung mga anak, 'di ba? Na alam na hindi sila, kumbaga ang tawag natin, hindi nuclear yung kanilang kinalakihang pamilya. Yan ay haharapin hindi din natin yan. Hindi yung basic talaga o quote-unquote normal. Normal family, yan yung nuclear family, kundi blended family, 'di ba? May mga ganyan ng tinatawag ngayon. So paano tayo ngayon magmi-minister, 'di ba, sa mga tao na ito, 'di ba? At hindi lang naman tayo syempre dapat mag-minister doon sa mga normal, quote-unquote normal, kundi maging dito rin sa mga tao na ito dahil kailangan din naman nilang madinig ang ebanghelyo o ang good news, 'di ba? Actually, yun nga yung challenge natin How do we build bridges instead of erecting barriers? Paano natin sila aabutin? And I believe, knowing itong sa obserbasyon ko dito kay Pope Francis, dito mo makikita yung kanyang pastoral concern. I think ang pinag-uugatan nito ay pastoral concern. At yun yung kailangan nating intindihin from their point of view. At may matututunan din tayo dito bilang mga evangelical church kasi haharap din tayo sa ganitong mga sitwasyon. Maring malayo pa sa horizon ang paglabas ng batas patungkol sa same-sex unions o marriages, pero meron na tayong mga nakakatagpong ganito. Mga hiwalay, mga nagsasama ng hindi kasal. Paano natin haharapin? Magandang paksa ito sa mga pastoral ethics class o mga pastoral ministry class. At meron yan talaga sa loob ng iglesia. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng itanggi yan. Meron diyan, subalit papaano nga, 'di ba? Papaano natin sila, kumbaga
sasamahan sa journey na yan, 'di ba? Na maitama nila yung mga mali, 'di ba? At papaano natin dapat gawin 'yan. Dahil sabi mo, hindi lang hinaharap yan kasi usapin ng same-sex marriage, pero yung sa ibang irregular na nabanggit nga dyan sa sulat na yan, ay hinaharap na rin natin yan sa evangelical community. At ako, naalala ko nung ako'y bago pa lang na leader sa church, ay merong couple doon sa dati kong pinapastor ang church. Merong couple na pareho silang hiwalay sa asawa. Mhm. At kumbaga, may sarili ng pamilya yung magkabilang panig at silang dalawa nagsasama na, malalaki na yung mga anak. Mhm. Nakakilala sa Panginoon yung pamilya. Mhm. Ngayon, ang tanong, babautismoan ba sila? Mhm. So, medyo challenging yung Yes. sitwasyon na yun. Kasi, meron kasi tayong kilalang aktor na hiwalay sa asawa at nung naging believer ay bumalik sa dating asawa. Mhm. No, at yung nga sinasabing patotoo ng restoration ng Lord. Mhm. Pero dito sa sitwasyon na ito, bagamat di naman tayo nagsasalita ng tapos, pero at that time, as we assessed it, wala na ring interest yung magkabila Magkabilang panig. na tanggapin sila. Mhm. Kumbaga makabalikan. Mhm. At itong mag-asawang ito o nagsasamang ito ay kumbaga matatanda lang ay anak eh. Mhm. May nagsabi nga sa akin, pastor, na hindi rin maganda na sisirain mo to sa kagustuhan mo na buuin yung kanilang dating nasirang relasyon. Mhm. Kaya ang naging pasya namin doon sa aming church, and may mga churches na maaaring mag-disagree sa akin. You may disagree with me on this, Pastor Erwin, pero at that time, we made the judgment call to baptize them. Mhm. Kasi ang requirement naman sa baptism ay ikaw ay nagpahayag ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Mhm. At sila nga ay nagpahayag na kanilang pagkilala sa ating Panginoon. At nakita ko rin naman ang paglago nila sa kanilang pananampalataya. So we decided at that time to baptize them. Yung nga lang, sa umpisa pa lang sinabi ko na mukhang pagdating ng araw, malabo na magiging mga leader kayo sa aming churches. Sa ating church. Pero at this time, ang pag-isipan muna natin ay yung kagustuhan ninyong ipahayag ang inyong pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi sa community, kilala sila eh. Sa pagsusugal at iba pa. And so, nakita namin na ito'y isa ring pagkakataon para ipakita na ang Diyos ay tumatanggap ng mga makasalanan katulad natin. Yes. So, yun yung naging Tama pasya naman namin. yun eh. Pastor Eric, I think yung sa pagbautismo, okay yun eh. Kahit naman ako, 'di ba? Pero ang gusto ko lang linawin din naman natin na gusto rin naman nating ituwid, 'di ba? Kumbaga, we come clean before the Lord and naniniwala naman tayo na si Lord naman talaga ay nagbibigay yan ng second chances, 'di ba? So talagang ayusin din naman. Sa amin din naman kasi may mga ganyang case, pero sabi ko, ito na yung sinasabi ng Bible, 'di ba? Patungkol diyan sa divorce dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Yan, hindi naman kagustuhan ni Lord, pero nandiyan na kayo sa sitwasyon na yan. So, kaya tayo umaabot doon sa kailangang ayusin yung annulment, 'di ba? Para ngayon doon sa sabi nga nagsama, 'di ba? Ngayon ay alam nilang mali yung ginagawa nila, ay dapat talaga ma-annul muna dahil hindi naman din sila makakasal eh. Kahit anong gawin natin, hindi pwedeng makasal, 'di ba? Hangga't wala yung annulment. At So, yung ang aming ginawang pagbautismo, Pastor Erwin, hindi naman nangangahulugan na Okay sinang-ayunan na, namin diba? o Oo. sinasabi namin okay yung ganong sitwasyon. Yan ang ano eh, kasi kahit sa amin, sabi, Pastor, paano yung ganyan? Ay ko, paano gagawin natin? Palalayasin natin dito. 'Di ba? Ay, pag pinaalis mo lang yan dahil nalaman namin 'di ba? Alam mo, pag yan dahil sa quote-unquote discipline, 'di ba? Ay pinalayas mo lang yan. Alam mo, ang dali-dali na lang lumipat ngayon. Ang churches po ay parang quote-unquote lang, 'di ba? Sa tingin natin ngayon, parang nasa food court ka lang 'di ba, na magkakatabi lang yan, lilipat lang yan sa isang malaki-laking church na hindi na sila kilala. Ganun lang din, 'di ba? Bakit nandito yan, 'di ba? At least sinasabihan natin, yun ang mahalaga eh. Hindi mo kinukonsinte, pero sinasabihan mo ng tama. At nandun na sa proseso. Sabi nga, sinagsabi naman din sa akin na pinoproseso na, 'di ba? So hindi natin kinukonsinte ang mga ganyang bagay. Kaya kumbaga, wala din naman silang position sa church. Sabi mo, leadership
or even workers, 'di ba? Hindi natin ginagawang workers, at kahit nga yung sabihin nating ushering, 'di ba? Ay hindi po pwede kasi sabi ko pagka po kasi kayo naging worker na, parang sumang-ayon kami sa ginagawa ninyo. Kayo ay dito, nag-a-attend kayo sa sa GCF New Valley, at we journey with you. At lagi namin itong ipapaalala sa inyo na dapat ninyong ituwid itong pagkakamali na ito. Sabi ko, pag yan ay lumipat sa iba, wala na tayong pagkakataon. 'Di ba? At alangan naman i-chismis natin yan. O pag nalaman natin kung saan lumipat, ay i-chismis pa natin agad doon sa pastor doon. 'Di ba? Na hindi naman sila, lalo na pag napakalaking iglesia, alam natin yan, Pastor Eric, isang katotohanan na meron naman talaga mga mega churches na hindi ka mapapansin kapag ikaw ay pumasok or nag-attend. 'Di ba? Pwedeng come and go ka lang, hindi ka kilala. So, ito yung pagkakataon natin yun ang discipleship yun ang discipline yung restoration na makita natin talaga na maituwid nila yung kanilang pagkakamali. 'Di ba? Yun naman ang gusto ng Panginoon. Sa isang banda ay hindi naman natin sinasabing mali ang magkaroon ng mega church. Pero sa kabilang banda, sana ay hindi ito nagiging takbuhan at hindi, kumbaga, nagiging dahilan nito para hindi ma-resolve ang issue. Kasi parang pamilya yan na kung ang palaging decision mo iwanan ng pamilya kapag may issue, walang pamilyang buo. Yan ang masasabi natin. Ganun din sa mga iglesia. Maganda ho na sa halip na takasan, harapin natin ang ganitong mga issue. At I think ganun din ang sitwasyon dito. It was a pastoral ethics question. Itong paglabas ng fiducia supplicans document ng Vatican. Pero malinaw doon sa document, ang sabi, it opens up, sabi nga rito sa sinulat ni Soc Villegas, it opens up the possibility of blessing couples in irregular situations and same-sex couples without validating or officially validating their status or changing in any way the church's perennial teaching on marriage. So doon pa lang nilinaw na nila, hindi ito pagsang-ayon, hindi ito pagkonsinte sa LGBT couples. Nor doon sa mga irregular, 'di ba? Hindi lang irregular. LGBT, Hindi rin naman pagkonsinti yan sa live-in, 'di ba? Yun ang tawag na sa cohabitation or cohabiting. Yung live-in. Hindi rin naman kinukonsinte. At tayo rin naman, syempre hindi natin kinukonsinte yan. Hindi rin tayo agree dyan. Para malinaw, hindi tayo agree sa same-sex marriage, hindi rin naman tayo agree sa cohabitation na lang, na basta na lang mag-live-in kayo. Dahil alam natin yung implication din yan, di ba? Na kapag pinayagan lang natin at lumalaki yung mga bata, nawawala na yung yung holiness ng marriage, Pastor Eric. Kung papabayaan lang natin yan. Kasi alam ko meron pa isang naging issue, 'di ba, na parang ayaw yata. Sa showbiz naman, 'di ba, na ayaw niya magpakasal dahil it's just a piece of paper para sa kanya. Kung pagka ganyan, malaki ang problema niyan kasi hindi niya tinitingnan as holy, 'di ba? Itong marriage, at kaya niya rin dapat mag-isip din naman, 'di ba, yung kanyang kapartner, dahil anytime pwede siyang iwanan 'yan kapag ganyan ang pag-iisip niyan, 'di ba, na walang kwenta sa kanyang kasal o ayaw niya na magpakasal. At maganda linawin natin yung salitang bless. Although kakaiba talaga yung ginamit nilang word. Kasi bless 'di ba? Kaya medyo kumbaga naging controversial, 'di ba? Naging issue dahil sa salitang bless. Clickbait pa, ginawa pang clickbait ng mga balita para basahin yung balita. Kaya lang yung iba, sa halip na basahin, yun lang headline ang pinansin. Yung bless. Diba? Ang sabi rito, paliwanag ng Archdiocese ng Lingayen Dagupan, with an emphasis on the pastoral meaning of blessings, fiducia supplicans distinguishes two kinds of blessings, liturgical or ritual blessings, which are the official blessings of the Catholic Church, and spontaneous blessings, which are, notice this, the informal words of blessing chosen by a priest at the request of the faithful. It then affirms that the former, yung pong liturgical or ritual blessings, can never be used to bless couples in irregular situations. While the latter, yung spontaneous blessing o informal words
may be used if the couple humbly approaches the priest seeking God's mercy. Mhm. Okay, so yung pagkakagamit na salitang blessing, May qualification yun. ang qualification nila is yung seeking for God's mercy or pagpapatawad, 'di ba? Seeking for God's forgiveness. Or kumbaga sa atin siguro gagamitin na lang natin yung word na ipanalangin, 'di ba? Prayer Ipanalangin request. sila. Ipanalangin, 'di ba, na syempre na mabuksan ang kanilang isipan at tunay nga na humingi ng tawad sa ating Panginoon. Mhm. At alam naman natin na pwede naman nating sabihin din naman na ang Diyos naman ay mapagpatawad kung tayo ay magpapakumbaba at talagang lalapit at hihingi ng tawad, 'di ba, sa ating mga nagawang kasalanan. I think yun Actually, ang issue ang sinasabi Yung- nga ni ang sinasabi nga ni Father Ranhilio Aquino, no? Sabi niya rito, the declaration leaves open the possibility, it does not direct, that persons in irregular situations such as divorcees, persons living with couples other than their spouses, even persons convicted of egregious crimes may ask for a blessing. When a blessing is so imparted, notice this, it commends the person to the mercy, love, and saving goodness of God. Mhm. So marahil katulad Ano dito, pa Pastor panalangin? Erwin, no, panalangin nga ninyo, halimbawa, may couple na sabihin na natin, divorce o working on their annulment. Mhm. Maring ang kanilang hilingin panalangin ay ma-expedite Mhm. o maayos na yung kanilang legal status. Mhm. So I think yun ang tinutukoy doon. 'di ba? Mhm. Kasi ano yan kung prayer, 'di ba? Ay tayo naman, syempre talagang ipinapanalangin natin 'yan, 'di ba? Ang ating mga kababayan, 'di ba, na talagang makakilala sa Panginoon, maayos unang-una ang kanilang relasyon sa Panginoon at maging ang kanilang mga buhay, 'di ba? Kaya inuulit ko, Pastor Eric, baka kasi alam mo na, magkaroon ng miscommunication, ma-misinterpret tayo. Parang Hindi tayo headline niya pabor. na misinterpret. Hindi tayo pabor sa same-sex marriage or any, gamitan na natin yung word na irregular, 'di ba, na mga We pagsasama. don't encourage. Hindi natin ina-encourage gawin yan yun. na live-in or kung ano man. Hindi yan, 'di ba? Hindi tayo pabor dyan. Hindi tayo agree dyan. Hindi tayo approve dyan para malinaw. Ang sinasabi lang natin, iniintindi lang natin yung kumbaga, ano nga ba talaga yung sinabi? Paano ginamit yung salitang i-bless, di ba? Kasi totoo naman na iba yung connotation sa atin. Kahit ako, kung yan lang ang maririnig ko, bakit mo i-bless, di ba? Alam natin na, kumbaga sa atin, talaga, blessing is, kumbaga, spiritual yan, di ba? At hindi lang basta-basta sinasabi yan na we're blessing you, di ba? Kundi siguro nga, ang gustong ipahatid ay ipanalangin ang mga tao na ito. Siyempre, unang-una, yung mercy ni Lord, maliwanagan, nang sa gayon ay magsisi, 'di ba? At magbago ng kanilang pananaw, 'di ba? Sa mga bagay na ito. At dinidiscuss natin ito, Pastor Erwin, kasi nga yung tendency ng mga tao to fire without warning. Kumbaga, they throw stones without first asking questions. At hindi mo maganda yung ganung pag-uugali, even among Christians. Di ba, minsan may marinig ka na sinabi si ganito, sa halip na i-check mo muna yung konteksto ng pagkakasabi. Kasi kahit nasabi mo, may manuscript yan, may script yung pastor, meron at merong mga salita na bagamat inosente, magiging mali pa rin ang pagkakaintindi. Yan ang communication Hindi lamang yung sinabi mo, di ba, sabi nga, yung gusto mong sabihin, yung nasabi mo, yung narinig, yung akalang narinig. Di ba? So, ganun kakomplikado ang communication. Kaya maganda rin na i-discuss natin ito para maliwanagan naman. At hindi kumbaga ay hindi tayo titira ng wala sa lugar, hindi magkakaroon ng, kasi God is a God of truth, at hindi nalulugod ang Diyos kung tayo po na mga tagasunod niya ay tayo pa ay nagkakalat ng fake news. Maganda na iniintindi natin sa side nila. Pastor Eric, kasi with the advent nga ng social media, di ba? Parang bilis-bilis kasi. May narinig, ko-comment tayo kaagad doon sa narinig natin. Di ba? Kumbaga, bira ka agad.
na hindi At dahil mo binira, muna- sasagot naman yung binira. sagot na, ayaw muna natin, teka, magkaintindihan nga muna tayo. Bakit mo ba ito sinabi? Ano ba yung konteksto nito? Saan nanggagaling? Paano mo ginamit yung salita? 'Di ba? Alam naman natin na isang salita ay pwedeng magkaiba-iba ng pakakahulugan yan eh. Depende Diba? sa pagkakagamit. Depende sa pagkakagamit natin. Maaaring ikaw, yung word na, isang word, iba yung kung paano mo yung gamitin, at kung iba rin naman kung paano ko gamitin, iba yung pakahulugan ko doon. Kaya tuloy pagdating sa'yo, iba ang dating, di ba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Maganda, kung yan kung tayo ay matututo lamang, di ba, na bago natin, kasi ngayon usong-uso yan nagko-commentary, di ba? Alam mo ba yun, na meron yan talaga namang ilalabas ka, tapos merong isang nagko-commentary. Usong-usong ngayon yan Ngayon parang, sige, pagsasalitain, tapos bigay ng commentary niya. Diba? Minsan putol-putol din naman yung video. Hindi mo rin naman madidinig ng kabuuan para malaman natin ano nga ba talaga yung konteksto. Bakit siya umabot doon? Bakit niya sinabi yon? Bakit niya ginamit yung salitang yon? Diba? Maganda talaga na tayo, Pastor Eric, ng mga Kristiyano ay matuto, 'di ba, na magtanong ng maayos at alamin ang konteksto ng isang salita o ng isang pangungusap. Tama, kasi nga tayo din naman, ang sabi nga ng Bible, ay tinawag na maging peacemakers. Di ba? Yan. At isa rin, alam mo, Pastor Erwin, gaya ng ating nasabi, ito yung mga realidad na ng buhay na kinakarap natin. At nalabanggit ko na rin dito sa isang episode natin na merong isang couple, same-sex couple, na lumapit sa akin at gustong ipa-dedicate yung kanilang naging anak, and obviously dahil pareho silang lalaki, surrogacy. No, merong kumbaga ay proxy mother na nagbuntis para sa kanilang anak. At kahit papaano, Pastor Erwin, pinag-isipan ko. Kasi una, sa isang banda, iniisip ko, it's an opportunity to reach out to them. To have an opportunity to share the gospel to them. But at the same time, alam ko na napaka-open sa misinterpretation itong sakaling gagawin ko. In fact, sinabi nga ako na walang lalabas na picture sa social media. Pero sabi nga ng anak ko, imposible yun, Dad. Saka kahit na hindi ka kita, boses mo palang kilala na. So, yun ang sinabi ng aking anak. So, doon, marami akong tinimbang. Kasi, sa ating pastoral ethics class, sa seminary, tatandaan po natin na may mga bagay na i-consider mo, hindi lang yung sinabi ng Bible, kundi yung culture, di ba? Pag-iisipan mo rin ang logic, science, at iba pa. So, yun yung mga consideration. Hindi madali na basta na lang na hatawin mo ng Biblia. Di ba? Katulad yan, yung issue ng, Pastor Erwin, issue ng, ikaw ba, magde-dedicate ka ng anak ng mag-live-in o anak ng isang single parent. Yan. Talaga ang pag-iisipan mo dyan ay yung, totoo na, nabanggit nga kanina, nag-uusap tayo. Siyempre, yung dedication naman para sa bata. We are dedicating the child to the Lord. Pero kaakibat niyan, di ba, ay yung sa mga magulang. Di ba? Kaya, kumbaga, ang maganda lang kung sabihin natin live-in, di ba, may opportunity ka rin na maitama sila at maikasal. Di ba? Kasi makakausap mo makakausap mo. Unlike, syempre, of course, yung ibang issue kasi, yung same sex, di ba? Dahil talagang hindi naman tayo magkakasal ng, kumbaga, we are against same-sex marriage, di ba? Unlike sa live-in naman, may opportunity ka ngayon. May posibilidad na makasal. May possibility. Kasi, kuyari, lalo na, wala namang, walang di ba? Walang previous marriages, di ba? Both parties. Pagkakataon mo yun na maitama rin. Di ba? Before kayo dumating sa dedication, makakausap mo sila At may nangyari na sa akin ganun, di ba? Na nakausap ko yung bago i-dedicate yung anak at nag-i-schedule na ngayon sila, di ba? Ng kasal. And that reminds me na kailangan ko nang ipa-renew dahil napaso ang aking lisensya na pagkakasal nung December. So kailangan ko ngayon pumunta sa PSA, di ba? Philippine Statistics Authority para ipa-renew ang aking lisensya. Madali naman yan basta maayos sa mga dokumento
At doon natin makikita, we see it as a bridge. Now, again, hindi yan pag-approve doon sa relasyon ng dalawa. Kundi ang gusto natin is, kumbaga, ay we build bridges rather than build barriers. Yun ang atin nung gustong gawin. At pagkakataon natin ito to reach out to them. Kasi minsan tayong mga Christian, mas kilala tayo sa kung ano yung hindi tayo sang-ayon eh. Kilala tayo sa kung ano yung bawal. Hindi tayo kilala sa what we are for. We are known for what we are against. Ang alam lang sa atin kung ano yung bawal sa atin. Pero hindi nila alam kung ano yung pwede sa atin. So yun yung mga tinitimbang, and it takes wisdom at judgment call on the part of the pastor and the church. Now we understand na may mga churches na may malinaw silang policy tungkol dyan na hindi ho magde-dedicate ng anak ng halimbawa, hindi kasal. Gigalang ho namin kayo dyan. Kasi church nyo ho yan, kayo nakakaalam ng konteksto ninyo, may pinaguhugutan yung policy na yan. Ang sinasabi lang natin, sabi nga, in matters of conscience, let us be compassionate. You know, yung kinakailangan nating matutunan sa sitwasyon na ito. Kagaya nitong usapin na to, Pastor Eric, baka marahil yung iba ay nagtataka, di ba? Ano bang kinalaman ninyo? Hindi naman kayo parte ng Roman Catholic, di ba? Dahil tayo, we belong to the evangelical community, hindi tayo pare. Ano ba ang ano? Kasi we are for the truth, di ba? Kung ano yung sinabi, hindi yun yung issue natin, 'di ba? Hindi naman sa nakikisaw-saw tayo sa Roman Catholic, 'di ba? Na anong pakialam niyo diyan? Ang pakialam natin, gusto lang kasi nating matuto tayo, 'di ba? Na unang-una, wag ka lang doon sa title tumingin, kundi intindihin yung sinasabi talaga. 'Di ba? Kung paano ginamit yung salitang bless, 'di ba? Unless otherwise totoong yun ang ibig nilang sabihin, 'di ba? Tsaka ka ngayon bumira kasi iba, yun ang sinabi. Kagaya ng, yung isa naman, hindi naman pagbira, di ba, kundi pagsang-ayon na nag-comment agad sa ex ng ninang ako, di ba? So, hindi naman yun ang pakahulugan, hindi naman same-sex marriage yung at pakahulugan. At kapansin-pansin, Pastor Erwin, na wala akong nabasa so far, correct me if I'm wrong, na kumbaga ay pag-acknowledge ng LGBT community dito. Kasi minilinaw naman ng Catholic Church kung ano ibig nilang sabihin eh. So kumbaga, they're not really rejoicing about this development as if na-legitimize yung kanilang relasyon. Ang ginagawa po natin dito sa ating mga giliw na taga-subaybay ay pinapakita po natin ang proseso ng pagtitimbang ng mga issue sa pagtingin ho sa iba't ibang aspeto para hindi ho tayo agad naguhusga. Kasi ang sabi naman ng Bible bago naman sinabi na hold on to what is good, abstain from appearance of evil, sinabi mo na ng Bible na examine all things. Kasi kailangan malaman mo anong good, anong evil. Hindi yung kagad, husgan mo agad nang hindi mo muna nasuri. Yan ang sabi po sa 1 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, na examine everything, hold fast to what is good, abstain from all appearance of evil. You know yung ating sinusunod. And it's our principle not only in dealing with issues within the evangelical community, kundi pati sa mga issue na mula po sa labas. Actually, Pastor Erwin, natutunan natin ito kay Dr. Fred Shea ng Grace School of Theology, di ba, na kung meron kang isang bagay na magdi-disagree ka, dapat i-represent mo munang mabuti ano yung idea na dinidisagreean mo. Na para bang as if you're defending it, di ba? Kumbaga, para talaga naiintindihan mo yung dinidisagreean mo. Yan ang tanda ko nga kay Dr. Fred Shea. Diba? At ang sinasabi yan, di ba? Ayaw niya na kahit na sa klase, kapag ka nagbigay ka ng comment na, pero alam niya na hindi naman yan yung position. Medyo i-correct ka pa nun di ba, sa klase. Sa akin, nangyayari yun. Di ba, na kasi ang gusto niya, intindihin mo muna bago ka mag-disagree, intindihin mo muna kung ano yung dinidisagreean mo. Tama. Understand what you're disagreeing with. Hindi yung tumatalo na agad sa konklusyon. Di ba? At ang sinabi pa niya, kailangan i-describe mo yung idea na yung mismong may idea,
sasabihan niya, yan nga yung aking paniniwala. Yan nga yung aking iniisip. Ganun ho talaga maging sa mga Kristiyano. Dapat ganun po tayo. And we're trying by God's grace to model to you yung ganun hong pamamaraan para po, kumbaga, hindi mauwi sa debate, kundi diskusyon na maayos. Diba? Magiging reasonable, respectful ang ating po mga discussion. Kasi ilang beses malinaw na inulit-ulit po rito sa pastoral letter kung ano ang ibig nilang sabihin. Bagamat siguro nag-aalangan tayo doon sa term na ginamit. Bless. So, sa word kasi of nga bless. open for misunderstanding. Bagamat nilinaw nila, may mga tao pa rin ipipilit yung kanilang pagkakaintindi. Kasi di ba sabi nga a man convinced against his will is of the same opinion still. Ang tao na kinukumbinsi nanlabag sa kanyang kalooban ay mananatili sa kanyang paninindigan. Yan, mabuti na lang din. At kahit pa paano, dyan sa sulat, medyo ipinaliwanag lang yung pagkakagamit ng word na bless. At totoo din naman, di ba? On the other hand, na talagang subject for misinterpretation yung word na bless, di ba? Kasi sa atin, spiritual lalo na sa evangelical community, pagka ginamit natin yung word na bless, di ba? At hindi naman yung sabihin natin kuya prayer, 'di ba? Iba talaga yung pagkakahulugan ng bless talaga. Sabi nga dito sa kailangan din na wag kang palalagay sa isang sitwasyon na kung saan magkakaroon ng maling intindi. It has to be kumbaga in a way na hindi magkakamali ng intindi. Halimbawa, katulad niyan, magagawa halimbawa kasi ang inisip na iba, pwedeng gawin magkaroon ng talagang parang may seremonya na. Tapos sa dulo, saka magbe-bless yung pare. Diba? Hindi ho yun ang pinapayagan na gawin ho. Diba? Sabi nga ay, kaya nga walang binigay na formula, na blessing, at informal lang. It should not appear. Sabi nga, to be an endorsement. Actually, basahin ko ulit yung pastoral letter. Therefore, when a Catholic priest prays a blessing of mercy on a couple in an irregular situation who desire to entrust themselves to the Lord and His mercy, to invoke His help, and to be guided to a greater understanding of His plan of love and truth, he is asking God to have pity on both of them and to give them the grace of conversion so that they can regularize their relationship. At ang sabi, this blessing of mercy is not and cannot be a blessing of sanctification, since we cannot ask God to bless something that, as Fiducia Supplicans explains, is not conformed to God's will as expressed in the teachings of the church. Priests who are invited to bless couples in irregular situations should choose the appropriate words to reveal this intent of the church. And I believe na kailangan mabigat yung to choose the appropriate setting. Words. So malinaw talaga po ito kung iintinding mabuti. Napakahirap kasi yan kung nasa isang formal, di ba, setting. Sabi mo nga, subject for ano na yan. Kapag ka ginawa, on their hand, di ba, kasi kunwari, Catholic priest, ginawa niya yan in a formal setting, ay talagang medyo subject for misinterpretation di ba? Lalo na may mga videos, di ba? May mga pictures. Ang hirap i-explain may prenuptial video. Kaya mas maganda talaga mag-ingat, di ba? With wisdom kung gagawin yan. Yung prayer lang, di ba? Kung pagpe-pray mo lang, pwede naman kasi informal. Nagkita kayo, di ba? Panalangin mo lang doon. Katulad ng ginagawa sa atin, pastor, pwede pakipray mo ako. Ayun, di ba? Talaga naman pinagpe-pray, di ba? We lift them up to the Lord. At kagaya nung nabanggit nga dyan sa pastoral, yung pastoral prayer naman dyan is more of a asking for enlightenment, di ba? Na maliwanagan sila doon sa katotohanan at sabi nga ay magbalik sa Panginoon. Kahit naman tayo, yun ang ating prayer, na maliwanagan, di ba? Ang mga tao na ito nasa irregular na pagsasama ay maliwanagan at maitama nila ang mga pagkakamali. At hindi natin pagkakaitang pananalangin. Yun nga lang, dapat nating linawin na ang Diyos,
sumasagot ng ayon sa kanyang kalooban. Mhm. Hindi naman ang panalangin ay pagpilipit sa braso ng Diyos para magawa yung gusto natin, matupad yung gusto natin, kundi ito nga daw ay hindi yung parang bangka daw. Mhm. Kapag halimbawa yung bangka gustong dumaong, ibabato yung lubid sa pier. So may hahawak doon sa lubid. Pag hinatak yung lubid, ano yung lumalapit? Yung pier o yung bangka? Yung bangka, di ba? Yung bangka. So ganun Hindi din daw tayo gagalaw mga yan. nananalangin. Hindi natin isinasang-ayon ng Diyos sa ating kalooban, kundi nagpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Mhm. Diba? Sabi nga sa ama namin, mapa sa amin ang karyan mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Mhm. At mabalikan ko lang, Pastor Erwin, yung nag-request na i-dedicate ko yung kanilang anak. Ultimately, nag-decide ako na hindi ko papatulan. Kaya ako naman pinag-isipan. Kasi alam ko na this will not be the first and the last Mhm. na magiging request. Mhm. In fact, kinausap ko pa nga, pati si Ken Guillermo Siyempre, siya yung aking broadcast manager sa Back to the Bible, and he has to know these things. And so I asked him, kasi counselor din siya, at pinag-usapan namin mabuti yan. It's good na pinag-iisipan. Kasi yung ating mga desisyon, dapat alam mo ang pinagugutan nito. Alam mo yung batay nito. So ultimately, I decided to respectfully refuse the invitation. Kasi ang sa akin naman, when you dedicate a child, hindi lang naman yung bata, kasi ang argument nga sa akin nung kaibigan ko na nag-repair sa akin doon sa couple, I do it for the child. No, kung kahit sa Katoliko, sinasabi nila, ibabautismo, do it for the child. Pero sa nababasa ko, and sa mga Catholic scholars, you can correct me on this, na tinatanong bakit mo binabautismo ng bata? Hindi naman kayang manampalataya. Ang sagot nila, proxy. Yung magulang, yung pananampalataya nila, ang magiging batayan. Kaya babautismo yung bata na wala pang kakayanang manampalataya. So, ang point doon, as I think about it, kasama kasi sa dedication, I believe, Pastor Erwin, ganun ka rin naman, na pag nag-dedicate tayo, kasama sa panalangin na ang mga magulang ng batang ito ay mamumuhay ng ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Na patatagin ng Diyos ang kanilang pagsasama, at yung lalaki to model loving headship, and the woman to model voluntary submission, na kagaya ng sinabi sa Ephesians chapter 5. And so, doon ako nahirapan. At kung ito'y tatanggapin ko hindi, kasi sabi ko, paano ko ba ipagpe-pray yun? Kaya, nag-decide na akong tanggihan, with all due respect sa couple, kasi sabi ko, hindi ko magagawa yan. Kasi kasama sa dedication ang magulang. Unlike doon sa sabi mo lang mag-live-in, may pagkakataon pa talagang ituwid ang kanilang relasyon. Pwede pa silang magkasama. Suwalit doon sa same-sex couple, ang paraan na lang na nakikita ko para maituwid yun ay huwag sila magsama o mamuhay sa kanilang homosexual lifestyle. Kundi talagang ipamuhay nila ang biblical pattern patungkol sa buhay may asawa. Yun. Kaya nga sabi ko, ano yan may mga different situations pa rin naman. Diba? Hindi natin pwedeng sabing same situation. Magkaiba pa rin yan. So, yung bawat sitwasyon po ay kailangan natin ng wisdom ni Lord. Diba? Ano yung pwedeng gawin ng isang pastor, diba? Kumbaga, lalo na kagaya nga ng pinag-uusapan natin, this is more of a pastoral ethics, pastoral issues, diba? Ano yung mga gagawin ng isang pastor sa mga ganitong sitwasyon. So, different situations, kailangan natin talaga ng wisdom ni Lord. At yung maganda na dapat alam natin kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin. We know what and why we do what we do. Yeah. Kasi yun yung yung pag tinanong ka, bakit mo ginagawa yan? Basta. Nakasanayan natin. Ay, problema yan. Tandaan ninyo, we are to love God with all our mind, at dapat malinaw sa atin kung ano yung mga ginagawa natin. Ayan. Naalala ko nga, Pastor Erwin. Sige, Pastor Erwin. Importante yon, yung why. Diba? Definitely may magtatanong Kasi kung hindi nga natin alam kung bakit, magkakaproblema. Kagaya nga nung nabanggit ko, di ba, may mga nagtanong din sa akin, Pastor, bakit natin pinapayagan andito sa church
yung situation, 'di ba, na hiwalay sa asawa. Sabi ko nga, napansin nyo ba? Ang tinanong ko, nakita nyo ba na parte ng workers or nagsiserve na kagaya ng isang parang normal na sa situation? Sabi naman, hindi. Ayun na nga, sabi ko, kaya natin pinapayagan niya kasi hanggat nandito yan, may pagkakataon tayo na masabihan at sinasabihan naman, hindi kinukonsinte, kundi sinasabihan ng sinasabihan. Kasi nga, alam ko naman na we are responsible for our kung ano yung mga dapat nating gawin. Sabi ko, ang aking responsibilidad ay sabihan sila na mali ang kanilang ginagawa. Ang responsibilidad naman nila ay tama yung kanilang pagkakamali. Sabi ko, ngayon yung pagsunod, wala naman sa akin yun. Sila ang susunod, 'di ba? Hindi mo naman mapupwersa 'yan. At ang tanging binitawan lang sa akin ay inaayos na, 'di ba? Yung ongoing na, 'di ba? Yung in the case of the Philippines, annulment, 'di ba? Para nga maitama yung sitwasyon. Ang kailangan kasi tayo ring church, makita sa atin yung grace. Mm-hmm. Kasi ang mangyayari niyan kung tayo ay parang mga Pariseo na kung makapuna, ganun na lang. Tapos walang pag-unawa doon sa tao. Ang church pa nga daw ang nananakit sa ganito. Palagi ko nga iniisip, Pastor Erwin, hindi naman kinompromiso ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Pero nagagawa niyang kumain kasama ng mga tinatawag na makasalanan sa lipunan nung panahon na yun. At take note, sumusunod itong mga tao ito, pumupunta sa kanya, lumalapit sa kanya. Hindi sila naiilang sa kanya. Alam mo, that always haunts me. Kasi iniisip ko, ganito ba kami sa church? Na ang mga taong, tawagin na nating makasalanan, walang relasyon sa Diyos, ay hindi mag-aatubili o matatakot, mahiya na pumunta sa church sapagkat sa church, bagamat tatanggapin sila, mamahalin sila, pero nandun yung paggabay na maisaayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Mm-hmm. Yun yung kinakailangan natin sa church, that we are to be a grace community. Mm-hmm. Kasi yan ang discipleship. That's what, 'di ba, tinuturuan natin sila sa paglakad, pagsunod sa ating Panginoon. 'Di ba? We are journeying with them, walking alongside with them. 'Di ba? Kasi kung ang church, ang tingin natin, 'di ba dapat holy ang church? Totoo naman 'yun. Holy, pero sa totoo lang kung ang tingin natin sa holiness ay dapat perfect, 'di ba? Walang papasa sa atin. Wala tayo diyan, 'di ba? Kahit tayo wala diyan. 'Di ba? So kailangan natin kasing mabalanse 'yon. Ano ba pagkakahulugan natin ng holiness, 'di ba? At mas maganda at nandiyan at nakikinig. Hindi naman sa ine-entertain na, kasi iba ganun ang accusation na baka naman ine-entertain na lang, 'di ba? Hindi ine-entertain 'yan. 'Di ba? 'Yun yung grace na saan pa nila maririnig, 'di ba? Yung pagtatama sa kanila. Kung pababayaan natin, papaalisin mo ng papaalisin. 'Di ba? Yung mga quote unquote, 'di ba? Tawag nga sa Bible sinners, 'di ba? Kung palalayasin mo na palalayasin yan, saan yung pupunta? 'Di ba? Pwede rin naman pumunta again sa iba na hindi sila magpapakilala, hindi na nila sasabihin yung sitwasyon nila. Sa akin nga ay nagpasalamat tayo at nag-open up sila, 'di ba, na kasi pwede naman hindi mo malaman talaga 'di ba? Lalo na kung normal, 'di ba, na nakikita mo na hindi mo naman paano mo, hindi naman lahat ini-interview mo na talaga bang kasal kayo, patingin nga ng marriage certificate. Wala namang ganoon So, nag-open up kasi may conviction. At least ako convict nung napasama sa isang small group na convict, di ba, sinasabi. At ngayon, syempre, itong grupo naman nila, tinutulungan. Sinasabi naman kung ano yung mali at kung ano yung tamang gawin. At yun ang mahalaga na patuloy na madinig, hindi ko konsintihin, kundi tutulungan mo rin naman. Di ba? At tinutulungan talaga maging sa legal process ay pinakilala, alam ko sa amin sa isang pinakilala sa isang parang family lawyer na yun ang forte, 'di ba? Ay pinakilala kung tinutulungan kung papaano para doon sa proseso. Ang ganda nga nung sinabi ng isang pastor patungkol sa papaano ba ang kanilang pakikitungo, halimbawa sa mga irregular couples. Mm-hmm. At itong konteksto nito ay sinabi niya to sa issue ng LGBT. Mm-hmm. Sabi niya, now, what is true is that we challenge homosexuals and heterosexuals to live out the sexual ethics
taught in the scriptures, which encourages full sexual expression between a man and a woman in the context of marriage and prescribes sexual abstinence and purity for everybody else. But even as we challenge all of our people to these biblical standards, we do so with grace-filled spirits, knowing the confusion and brokenness that is rampant in our fallen world. We honor the journey of everyone who is sincerely attempting to follow Christ. Jesus taught and modeled a better way to treat everybody with respect, to believe the best about others, to seek to understand others we might disagree, and if we must disagree, then attempt to do so respectfully. Yan, maganda, di ba? Lalo na yung sa huli. If we will disagree, we disagree respectfully. Di ba? Kasi nga, ang habol pa rin natin sa kanila ay ma-present ang gospel, ma-direct sila sa ating Panginoong Jesus. Yun naman ang ano lang natin, di ba? Ang palaging goal natin is to direct people to Christ. Kasi kung talagang mawawala na yung relationship, sabi nga, we build, kumbaga, we burn bridges with them, we build barriers, wala na yung opportunity sa atin. 'Di ba, na mai-present pa yung gospel na alam naman natin lahat, we are all broken people in need of a Savior, and that is our Lord Jesus Christ. 'Di ba, lahat naman tayo broken at kailangan natin madinig ang ebanghelyo, ang good news of salvation that can only be found in Christ and Christ alone. Sabi nga ng isang definition ng evangelism is like a beggar telling another beggar where to find bread. Mm-hmm. Yan. Yun yung dapat nating tatandaan na pare-pareho po tayong nangangailangan ng tagapagligtas. Mm-hmm. Pare-pareho tayong kailangan ang biyaya ng Diyos. At gaya nga ng sinabi ni Pablo, anong meron tayo na hindi nanggaling sa Diyos? Maliban sa kasalanan, anong meron tayo na may pagmamalaki mo na nakuha mo to on your own, in your own strength, on your own wisdom, without the help of God. So doon natin makikita na kapag yun ang ating mindset, biyaya, kagandaang loob, grace, ay magiging mas may pag-ibig yung ating pagpapahayag ng katotohanan. At yun yung nais lang natin sa broadcast na ito. Ay gusto natin uling linawin, hindi ho kami sang-ayon. At ilang beses naman ho natin na naipalabas ho dito sa Expositors Edition na hindi kami sang-ayon sa LGBT lifestyle. Hindi kami sang-ayon sa same-sex union. Kaya lang, gusto lang natin na maintindihan anong pinaghuhugutan nitong fiducia supplicans na to na nilabas po ng Catholic Church. At maintindihan natin mabuti, maklear up po natin dito sa ating pong programa yung ano pa talaga ang katotohanan sa likod na to at hindi po tayo bumatay sa maling akala. Sapagkat kung tayo po tagasunod ng Panginoon na nagpahayag na siya ang katotohanan, dapat na tayo pong mga mananampalataya i-uphold ho natin, panindiganan po natin ang katotohanan, tanging katotohanan at buong katotohanan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming pong YouTube channel, paki-like, at kung kayo po ay na-bless, paki-share po ang ating pong episode. At para wala po kayong mamiss, paki-click po yung notification bell. Kami rin po ay maaari niyong i-follow sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan nga po sa Bicol Region sa CARE 104.3 DWAY FM at maging sa Mindanao Region sa DXAS 1116 Your Community Radio. Dyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying God's Word and then be intimate with the God of the Word.